Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 30, 2026 at ngayon po ay Lunes Santo. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 42 verses 1 to 7. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairan ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ang kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pagkikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunes Santo po, nawa ay lubusan nating ilaan ang ating sarili, ilaan ang ating pong mga oras sa mga pagninilay, lalo tigit na ngayon ay Lunes Santo, kung saan ipinahayag sa atin mula sa aklat ni Propeta Isaías ang patungkol sa propesiya tungkol sa lingkod ng Panginoon na kanyang itataas. At itong lingkod na ito ang siyang magpapairan ng katarungan. Ang katarungan na papatupad niya ay patungkol nga sa kung paano at ano ang dapat gawin ng isang lingkod. Na bagamat siya ay agrabyado, siya po ay pararatangan ng kasinungalingan, parurusahan ng kamatayan, pero ang ipapatupad pa rin niya ay ang katarungan, at ang katarungan ay nasa Diyos ang paghatol. Bagamat ang kanya pong magiging misyon ay ituro sa mga tao kung paano ang magpatupad ng tamang katarungan, pero ito ay desisyon pa rin na binibigay bilang bahagi ng ating pong kalayaan, binibigay sa tao na magdesisyon ng naaayon sa kalooban ng Diyos, naaayon sa kautusan ng Diyos, at yun yung tunay na pagpapairan ng katarungan. At hindi inilalagay sa sariling kamay ang kapangyarihan. Bagaman, siyempre, minsan bilang tao, gusto natin na gumanti kapag may umaapi sa atin o may nangaabuso. Ang instinct natin ay gumanti o makaganti at ilagay natin sa ating kamay ang kapangyarihan, ang batas na tayo ang magdidikta, tayo magdidesisyon kung anong parusa ang ipapataw sa ating kapwa, at hindi na natin ito binibigay sa Diyos. Kaya ito ang karanasan at mararanasan ni Jesus, na matutunghayan natin sa mga susunod pang mga araw. Pero yun nga po, sabi ay kahit gaano kahirap ang kanyang pagdaraanan, katarungan pa rin ang kanyang paiiralin. At ito ay papakita niya bilang halimbawa na sa ganoon ng mga tao ay matuto din talagang magpatupad ng kautusan, ng batas, at magsabuhay ng mga katarungan na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po, isang mapagpalang araw ng Lunes Santo sa inyo po lahat.
po.